Sa isang liblib na baryo sa silangang bahagi ng Quezon, may isang binatang magsasakang sabungero na kilala sa pangalang Carlo. Sa edad na 24, siya'y matipuno, sunog sa araw ang balat, at masigasig sa pagtatrabaho sa bukid ng kanyang ama na matagal nang sumakabilang buhay. Si Carlo ay lumaking salat sa yaman ngunit sagana sa pangarap. Isa sa mga pangarap niyang iyon ay ang magtagumpay sa sabungan. Hindi para sa bisyo, kundi upang makabangon sa kahirapan. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, hindi nawawalan ng ngiti si Carlo. Kahit ang kalabaw niya ay tila natutuwa sa kanya. Si Bino, na mas matanda pa sa kanya ng 5 taon, ay tila kabarkada niya na sa tuwing siya'y nag-aararo. Ngunit higit pa sa bukid, sa bunga ng hilig ni Carlo, lahat ng kinikita niya ay iniipon upang makabili ng maayos na sisiw, isang magiging panabong na maaari niyang ilaban sa mga paligan ng bayan. Ngunit sa kanyang kakapusan, puro abuhin o kupas na pula lamang ang abot kaya niya. Mga ordinaryong manok na palaging dehado, palaging talo, palaging luhaan, pero hindi sumusuko si Carlo. Hanggang isang araw, habang pauwi galing bukid, dumaan siya sa masukal na bahagi ng kagubatan. May narinig siyang kakaibang ingay, tila sutyot na sinundan ng tinig na mahina ngunit malinaw. "Carlo! Carlo!" Napalunok siya. Lumingon-lingon. "Sino yan?" tanong niya. Sa ilalim ng punong balete, may nakita siyang isang matandang lalaki na puti ang buhok, may baston na gawa sa ugat ng kahoy at tila naliligo sa ginintuang liwanag ng araw. Kahit madilim ang paligid. "Gusto mong magtagumpay sa sabungan, hindi ba?" Anang matanda. "Po?" Gulat na tanong ni Carlo. "May alaga akong manok. Hindi basta-basta. Hindi ito basta ginto ang kulay. Ito'y may dunong ng tao at diskarte ng tunay na mandirigma. Ibibigay ko ito sa iyo kung pangangalagaan mo ng may puso, hindi yabang." Paliwanag ng matanda. Hindi makapaniwala si Carlo. Nang lumapit siya, may lumabas na sisiw mula sa likod ng puno. Isang ginintuang sisiw na kumikislap sa ilalim ng sinag. Tiningnan siya nito diretso sa mata at sa pagkakatitig na iyon, parang may kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. "Pangalanan mo siyang Lintik," sabi ng matanda. "Sa kamay ng may mabuting puso, siya'y magiging alamat." Napayuko si Carlo. "Bakit mo po ito ibinibigay sa akin?" Ngumiti ang matanda. "Dahil ang tunay na lakas ay hindi nabibili sa salapi, at ang sabungan ay hindi lang tungkol sa tapang ng manok, kundi sa galing ng may-ari." Paglingon niya para magpasalamat, nawala ang matanda. Ang sisiw na si Lintik ay nasa tabi niya, nakasunod na tila aso. Mula noon, nagbago ang takbo ng buhay ni Carlo. Sa bawat araw ay pinapainom niya si Lintik ng sariwang katas ng dahon ng tanglad at tinuturuan ng galaw. Sa hindi may paliwanag na dahilan, tila naiintindihan ni Lintik ang bawat utos. Pagkaraan ng ilang buwan, si Lintik ay lumaki bilang isang malagintong manok panabong. May tikas, may bilis, at higit sa lahat, may matalinong kilos. Hindi ito basta sumusugod. Nagmamasid, umiilag, tumitiyempo. Nagsimulang makilala si Carlo sa mga maliliit na sabungan ng baryo. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa husay ng kanyang manok. Sa bawat laban, dinadayo sila, at dahan-dahang umaangat ang pangalan ng binatang dating minamaliit. Ngunit habang umaangat si Carlo, napapansin din siya ng mga mayayabang at mayayamang sabungero sa bayan, partikular na si Don Faustino, isang kilalang sabungherong may mutya raw sa katawan, isang itim na singsing na sinasabing nagbibigay ng swerte sa kanyang mga manok. Ang batang yan ay nagpapalakas ng loob, ani Don Faustino sa isa sa kanyang mga katulong. Hindi niya alam ang tunay na laro sa sabungan ay hindi lang sa lakas ng manok, kundi sa kapangyarihan ng mutya,
Darating ang araw, matitikman niya ang pagkatalo. Hindi alam ni Carlo na ang tagumpay niya ay magdudulot ng panibagong panganib, hindi lamang sa larangan ng sabungan, kundi sa kanyang buhay mismo. Sa isang maaraw na linggo ng hapon, nagsimula ang sabong sa sabungan ng barangay San Agustin, ang pinakakilalang sabungan sa 3 baryong magkalapit. Dumarayo rito ang sabungerong mayayaman mula sa bayan, mga negosyante, politiko at hasyendero. Isa sa kanila ay si Don Faustino Valerio, kilalang may-ari ng isang malawak na hasyenda ng tubo at kilabot sa mga pustahan. Siya rin ang sinasabing may mutya ng swerte, isang itim na singsing na laging suot sa kanan niyang hintuturo. Samantala, si Carlo ay tahimik lamang na nakaupo sa likod ng sabungan, hawak ang isang bayong na may lamang sapin ng dahon ng saging. Doon ay nakapaloob si Lintik, ang malagintong manok panabong na ngayong ganap ng mandirigma. Sa tuwing umuugong ang sigawan sa sabungan, tila kumikislap ang balahibo ni Lintik sa sikat ng araw. Animoy ginintuan talaga at may sariling liwanag. "Hoy Carlo!" Tawag ng isang kakilala. "May laban ngayon, no? Baka gusto mong sumubok sa bintaha round. Hindi formal, pero malaki ang pustahan." Napatingin si Carlo kay Lintik na tila tumango papaharap sa kanya. "Sige, isang subok lang," aniya. Bintaha round ang tawag sa isang uri ng sabong kung saan ang mga dehado, yung mga walang pangalan o reputasyon, ay pwedeng humamon sa mga paborito ng sabungan. Karaniwan, malalakas na manok ang kalaban, kaya doble ang kita kung mananalo ang dehado. Ngunit bihira ang manalo. Sa una niyang laban, hinamon ni Carlo ang manok ng isang sabungero mula sa kabilang bayan. Isang itim na manok na malaki, mabagsik at hinulaang tatagal ng 2 sipol bago manalo. Ngunit hindi ito ang nangyari. Pagbitaw ng tari, si Lintik ay tila naging anino. Umiilag, umiiwas, bumabayo sa tamang oras. Sa isang likaw ng galaw, iniwasan ni Lintik ang tuka at siningit ang isang tusok sa tagiliran. Bagsak ang kalaban. Tila hindi makapaniwala ang mga tao. "Lintik!" sigaw ng isang nakapusta sa kanya. Lintik talaga ang manok na yan. Sa unang tagumpay ni Carlo, nakakuha siya ng 1,000 piso, higit na limpak-limpak para sa kanya. Ngunit hindi pera ang mas mahalaga kundi ang respeto at pagkagulat ng mga tao. Mula noon, sunod-sunod ang panalo ni Lintik. Sa bawat linggo, si Carlo ay inaanyayahan sa iba't ibang sabungan at palagi silang nananalo. Kumakalat na sa mga baryo ang kwento ng isang binatang magsasaka na may ginintuang manok na matalino at mapagmasid. Marami ang humahanga, pero marami rin ang naiinggit. Isa na rito si Don Faustino. Sa ika-5 sunod na linggo, si Don Faustino mismo ang nagpatawag ng paliga sa sabungang pinapagawa niya sa sariling hasyenda. Isang sabungan na hindi basta pinapapasukan ng kahit sino. Pero sa pagkakataong iyon, naglabas siya ng anunsyo. Bukas ang paliga sa sinumang sabungero. Premyo, 10,000 piso at isang bagong motor para sa kampeyon. Naging usap-usapan ito sa buong lalawigan. Alam ng lahat, ito'y paanyaya o hamon kay Carlo. "Hindi mo pupuntahan?" tanong ni Mang Carlo, isang veteranong sabungero sa baryo ni Carlo. "Pupunta ako," sagot ni Carlo. "Pero hindi dahil sa pera o sa motor. Pupunta ako para ipakita na hindi lang mayayaman ang may karapatang manalo sa sabungan." At dumating ang araw ng paliga. Dumagsa ang mga sabungero at bawat isa ay may bitbit na panabong na hinubog sa tagal ng panahon. Isa sa mga manok ay tinatawag na Diablo, itim na panabong ni Don Faustino, kilalang walang tinatalo sa loob ng 3 taon. Ayon sa kwento, bago ang bawat laban, dinadala raw ito sa kuweba ng matandang albularyo na gumagawa ng mutya para rito. Sa pagsisimula ng paliga, paisa-isang natatalo ang mga kalaban ni Don Faustino. Habang si Carlo ay tahimik lang sa isang sulok,
pinapainom si Lintik ng pinakuluang tanglad na may pulot at luya. Nang magkaharap sila ni Don Faustino sa huling laban, tila tumigil ang lahat. Ikaw pala ang binatilyong magsasaka. May bahid ng pangungutya ang tinig ni Don Faustino. Hindi ka ba natatakot? Ang kalaban mo'y hari ng sabungan. Hindi po ako natatakot. Kasi ang manok ko, hindi lumalaban para sa yaman. Lumalaban siya para sa dangal. Nagulat ang mga nanonood. Lalo si Don Faustino. At lalo siyang nagalit. Nang ipagharap ang dalawang manok, kapansin-pansin ang agwat. Mas malaki si Diablo, mas matipuno, at may kakaibang ningning sa mata. Tila may nilalang sa loob. Si Lintik naman ay tahimik, matay seryoso, at tila binabasa ang galaw ng kalaban bago pa man magsimula. Bitaw, isang iglap, isang banggaan. Sabay sumibat si Diablo at Lintik, tila dalawang espada na nagsalpukan. Tumilapon si Lintik pero tumayo agad. Sa isang iglap, umikot at dumapo sa likod ng kalaban, tumuka at tumari. Si Diablo ay umatungal, tila nasaktan sa hindi pangkaraniwang paraan. Tumindig ito ngunit muli tinamaan ni Lintik sa leeg, eksakto, matalim at walang sablay. Bagsak ang itim na manok. Tahimik ang paligid. Si Carlo ay nakatayo, hindi makapaniwala. Si Don Faustino ay tila natulala. Ang itim niyang singsing ay kumikislap sa galit. Isang matandang albularyo mula sa hanay ng mga manonood ang sumigaw. Ang mutya ay walang saysay kung ang may-ari mapagmataas. Ang gintong manok ay mas epektibo kung may puso ang amo. Lumundag ang mga tao, humiyaw at bumati kay Carlo. Wala pang isang oras, siya'y iniakyat sa entablado. Ngunit alam niyang hindi rito nagtatapos ang lahat. Dahil ang susunod na mangyayari ay mas malala pa sa sabungan. Sa pagkakapanalo ni Carlo sa paligan ng sabungan ni Don Faustino, nagbago ang ihip ng hangin sa buong lalawigan. Ang binatang dati halos hindi pinapansin sa baryo ay ngayoy iniimbitahan ng mga sabungero mula sa iba't ibang lugar. Ang pangalan ni Lintik, ang gintong manok panabong, ay naging alamat sa mga pustahan. May ilan pang ang nagsabing ang manok ay may taglay na engkanto o anting-anting. Ngunit habang dumarami ang humahanga, dumarami rin ang lihim na galit. Gabi na nang makauwi si Carlo sa kanilang kubo. Hawak-hawak niya ang isang supot ng bigas, kaunting delata at pakete ng kape. Mga biyayang galing sa panalo. Pinakain niya si Lintik ng nilutong mais at sinabayan ito ng pagsalok ng malamig na tubig sa poso. Tahimik ang gabi, ngunit ang hangin ay tila may dalang mabigat na presensya. Sa lilim ng kawayanan sa di kalayuan, may tatlong lalaki na hindi karaniwang taga-baryo ang nagmamasid. Nakaitim ang mga suot, may mga sombrero at may mga bitbit na bag. Sa loob ng isa sa mga bag, kumikislap ang malamig na metal, isang baril. Sigurado ka bang nandito nga ang manok? Tanong ng isa. Oo, may nakapagsabi sa among si Don Faustino. Nakatira siya sa kubong malapit sa taniman ng kamote. Sagot ng pangalawa. Kung totoo ngang may anting-anting ang manok, mas maganda kung buhay nating makukuha. Pero kung aabala, alisin ang sagabal. Habang natutulog si Carlos sa banig, may isang panaginip siyang napanaginipan. Nakita niya si Lintik nakatayo sa gitna ng apoy, habang may tila nilalang sa lilim ng gubat na bumubulong sa wikang hindi niya maintindihan. Sa panaginip, tumingin si Lintik sa kanya at nagsalita. Bantayan mo ang gabi. Hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan, at hindi lahat ng talo ay sumusuko. Nagising si Carlo, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Pagkalingon niya, nakita niyang alerto si Lintik. Nakatayo sa harap ng pinto ng kubo, tila may naamoy o naramdaman sa labas.
Kinabukasan, napansin ng ilang kapitbahay ni Carlo ang kakaibang kilos ng ilang di kilalang tao sa baryo. May mga nagpapanggap na bumibili ng manok. May kunwaring nagtatanong sa tindahan, ngunit lahat ay nagtatanong, totoo bang dito nakatira ang may gintong manok? Isang matandang babae sa tindahan ang lumapit kay Carlo at bumulong. Mag-ingat ka, hiho. May mga tanong ng tanong tungkol sa iyo. Ang iba ay hindi ko pa nakikita kahit kailan. Parang may hinahanap, hindi bumibili, hindi kumakain. Laging nakatingin sa direksyon ng bahay mo. Kinabahan si Carlo, pero hindi niya ito ipinahalata. Pag-uwi niya, agad niyang sinuri ang paligid. Nilagyan niya ng patibong ang mga daraanan sa likod ng kubo. Mga taling may lata, tinik ng aratiles, at bote ng suka na kapag natumba ay tiyak na mag-iingay. At tuwing gabi, sa halip na matulog, si Carlo ay gising, hawak ang gulok at nakaupo sa gilid ni Lintik. Isang araw, dumating ang isang lalaking nakabarong at may kotse. Malinis, mabango, at halatang tagabayan. Magandang araw. Ikaw ba si Carlo? Tanong niya. Ako po. Padala ako ni Don Faustino. Gusto ka raw niyang kausapin. May alok siya sa iyo. Isang malaking halagang hindi mo kayang tanggihan kapalit ng manok mong silintik. Tahimik si Carlo. 100,000 piso, isang motorsiklo, at lupa sa bayan. Para saan? Tanong ni Carlo, bagaman alam na niya ang sagot. Para kay Lintik. Ibinenta mo siya, tapos na lahat. Magiging atin na siya. Magagamit sa mga laban sa ibang lalawigan. Mas lalaki ang pangalan niyo pareho. Ngunit tumangulang si Carlo. Pasensya na po. Hindi lahat nabibili. At hindi lahat ng manok pwedeng ipamigay gaya ng alaga lang. Nagbago ang tono ng lalaki. Isipin mong mabuti, Carlo. Hindi lahat ng alok ay inuulit. Baka pagsisihan mo ito. Umalis ang lalaki. Ngunit naiwan ang babala. Kinagabihan, habang tahimik si Carlo at Lintik sa kubo, may mga yabag sa labas. Pumitik ang isang lata. Tumunog ang bote ng suka. Bumangon si Carlo, hawak ang gulok. Tumindig si Lintik, ang mga matay pulang-pula at tila may liwanag sa dilim. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan at sa isang kisap mata, huwag gagalaw. Hinampas ni Carlo ang isa sa mga lalaki habang si Lintik ay tumuka sa braso ng isang may hawak ng kutsilyo. Sumigaw ang isa. Anak ng manok pa lang ang tapang. Nagkagulo. Umatras ang mga lalaki. Ang isa ay duguan, ang isa'y nahulog sa patibong. Isa lang ang nakatakas na buo ang katawan. At sa pagtakbo niya, tiningnan pa si Carlo ng may galit. Sa hasyenda ni Don Faustino, isang gabi ring tahimik pero mapanganib ang nagaganap. Hindi pala basta manok lang ang alaga niya, ani Don Faustino, habang pinagmamasdan ang kanyang mutya. Nagpakagat ang isa sa mga tauhan ko, parang may kuryente raw sa loob ng katawan ng manok, at ang sugat hindi humihilom. Kung ganoon, bulong ni Don Faustino, ibang uri ng manok ang kaharap natin. Hindi sapat ang tao para dito. Kailangan natin ng mas mabisang paraan. At sa sulok ng silid, isang matandang babae na may puting buhok at pulang mata ang ngumiti. Kung hindi madadaan sa pera at hindi kayang takutin, kailangan ng gamitin ang itim na mutya. Lumipas ang ilang araw matapos ang tangkang pagnanakaw kay Lintik, ngunit hindi pa rin napapanatag ang kalooban ni Carlo. Naging mas mapagbantay siya, kahit ang pagtulog ay kalahating gising, at ang mga matay laging alerto sa bawat kaluskos sa paligid. Ngunit sa kabilang dako ng lalawigan, isang bagong panganib ang tahimik na humahakbang palapit sa mundo ng sabong, dala ang kakaibang lakas.
madilim at mapanganib. Sa loob ng silid ng lumang bodega ng hacienda ni Don Faustino, sa harap ng altar ng mga lumang tandang at kutsilyo ng sabong, inilatag ng matandang albularya ang isang mutyang itim na tila buhangin ng anyo. Ipinatong ito sa planggana na may tubig at nagsimulang bulungan ng orasyon. Sa ngalan ng lakas ng alingaungaw ng patay at sa dugo ng mga natalong sabong, bigyan ng kapangyarihan ang bagong panabong. Sa tabi ng albularya, nakatayo ang isang malaking manok. Itim na itim ang balahibo, may pulang tuka at mga matang dilaw. Hindi ito ordinaryong tandang. Ito ang tinatawag nilang anino. Si Don Faustino ay tahimik na nakamasid. Hawak ang barahan ng mga huling natalo sa sabungan at ang larawan ni Lintik na lihim niyang pinakuna ng espiya. Hindi ko siya tatalunin sa pera, kundi sa sariling laro niya. Isang linggo ang lumipas. Isang malaking balita ang kumalat sa buong lalawigan. May bagong Grand Derby na gaganapin sa bayan ng San Marcelo. Isang sabungan na kilala sa malalaking pustahan at mga manlalarong may koneksyon sa mga politiko at negosyante. May premyong ₱250,000, isang bagong motorsiklo at titulo ng lupa. May nakalagay sa panyaya, inaasahan ang gintong manok ng kabundukan at ang sinumang tumalo rito ay kikilalaning hari ng sabong sa buong Timog Luzon. Hindi na kailangang pangalanan. Alam ng lahat, si Lintik ang tinutukoy. Dinala ng kapitan ang paanyaya kay Carlo. Kaibigan, alam mong delikado to. Pero kung sasali ka, ito na ang pagkakataon mong mailagay sa mapa ang pangalan mo. O baka naman, patibong na ito? Tahimik si Carlo. Tumingin siya kay Lintik na tila tumango pa. Hindi kami aatras, sagot ni Carlo. Kung patibong yan, handa kaming makipaglaro. Pero kung laban ito, wala nang mas sagrado pa sa sabungan. Diyan pantay-pantay ang tao, may mutya man o wala. Nagsimula ang matinding paghahanda ni Carlo at ni Lintik. Araw-araw silang nagsasanay. Pinapalipad ni Carlo si Lintik para palakasin ang mga pakpak. Pinalulusong sa sapa para tibayan ang mga hita at pinapakain ng inihandang dahon ng sambong. Itinuro sa kanya ng isang matandang albularyo para raw panlaban sa kulam o barang. Dumating rin ang isang matandang lalaki, si Mang Pilo, na dating sabungero at kaibigan ng ama ni Carlo. May kakaibang aura ang manok mo, Carlo. May lumalaban dito na hindi lang gamit ang tukat tari, kundi pati kaluluwa. Pero alalahanin mo, sa larong to, hindi lang manok ang inaatake. Baka pati ikaw, pasukin na ng dilim. Kung ganon, mas lalo kong kailangang lumaban, sagot ni Carlo. Hindi ko hayaan na bastusin ng mayayabang ang larong minahal ng ama ko. Isang gabi bago ang Grand Derby, habang pinapahinga ni Carlo si Lintik sa ilalim ng puno ng acacia, may humintong motorsiklo sa tapat ng kanyang kubo. Bumaba ang isang sabongerong kilala niya. Si Renato, dating kakampi ng kanyang ama, ngayon ay bantog na bantog bilang tagasanay ng mga panabong ni Don Faustino. May dalang sobre si Renato. Carlo, ito ang huling paalala. Ayaw ni Don Faustino ng kahihiyan. Kung aatras ka ngayon, may gantimpala pa rin. May pera, may manukan at kahit lupa. Pero kung pupunta ka sa sabungan bukas, hindi lang manok mo ang babagsak. Tahimik si Carlo. Kinuha ang sobre, binuksan. Nandoon ang larawan ng kanyang ina at bunsong kapatid na nasa bayan. At kasamang nakasulat, ang bawat laban ay may kabayaran. Siguraduhin mong kaya mong bayaran ang sayo. Muling isinara ni Carlo ang sobre at iniabot kay Renato. Sabihin mo sa amo mo, nasa sabungan ako bukas. Ako mismo ang magbabayad ng panalo. Gabi bago ang Grand Derby. Sa isang madilim na sulok ng hasyenda ni Don Faustino, sinisimulan na ng albularya ang ritual para kay Anino.
Isinaboy niya ang itim na pulbos sa katawan ng manok at pinainom ito ng dugo ng sawa. Kapag nagtagpo ang gintong manok at ang manok ng anino, magwawagi ang dilim dahil ang liwanag, kahit gaano kaliwanag, ay nilalamon din ng anino sa tamang pagkakataon. Ngunit sa kabundukan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, tumilaok si Lintik, matingkad, umaalingaw-ngaw, at tila may sagot mula sa langit. Ang araw ng Grand Derby ay dumating na parang bagyong di maiiwasan. Sa buong bayan ng San Marcelo, parang pista, nagsilabasan ang mga tao mula sa iba't ibang nayon. Dala ang kani-kanilang mga manok panabong. Ang iba'y may bitbit pang tarpaulin na may nakasulat na pangalan ng kanilang paboritong sabongero. Ngunit sa ilalim ng kasiyahan at ingay, may aninong dumadaloy, isang tensyong malalim, tila ba may mangyayaring hindi pangkaraniwan. Ang sabungan ay tila isang maliit na koliseum. May konkretong upuan sa magkabilang gilid at sa gitna ay ang malawak na arena, may makinis na buhangin at isang mesang kahoy kung saan ikinakabit ang mga tari ng manok. Sa loob ng VIP box naroon si Don Faustino, nakasuot ng puting barong at may hawak na baston, habang ang mga kasamahan niyang negosyante at politiko ay nagpapalakpakan sa bawat anunsyo. Sa kabilang panig naman, tahimik si Carlo habang inaalis ang putik sa paa ni Lintik. Suot niya ang luma at punit-punit na sombrerong pag-aari pa ng kanyang ama, tila isang anting-anting ng tiwala sa sarili. Maraming hindi nakakakilala sa kanya, ngunit marami ring narinig na ang tungkol sa gintong manok mula sa bundok. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-abot ng tinapay. Para sa swerte, sabi nila, pag manok mo'y matalino, dapat gisingin mo rin ang bait niya, hindi lang lakas. Salamat, Lolo, sagot ni Carlo, habang napatingin si Lintik sa matanda at tila ngumiti. Ang unang bahagi ng paliga ay para sa mga kwalifikasyon. 20 laban ang kailangang mapagtagumpayan upang makapasok sa final round. Tanging 8 manok ang makakapasok sa pinakahuling sagupaan. Ang unang laban ni Carlo ay kontra sa manok ng isang kilalang sabongero mula sa Maynila. Itim ang manok at mabangis tumuka. Ngunit si Lintik ay kumilos na parang may sariling utak. Hindi siya agad sumugod. Tumitig muna sa kalaban, paikot-ikot, at tila hinihintay ang tamang pagkakataon. Sa isang iglap, bigla siyang lumundag at tinamaan sa leeg ang kalabang tandang. Isang tama, isang tagumpay. Ang arena ay "Oh!" Sabay palakpakan. Hindi lang ito basta panabong. Parang tao kong mag-isip. Bulong ng isang sabongero. Sa sumunod na mga laban, ipinamalas ni Lintik ang kakaibang taktika. Minsan ay nagtatago sa ilalim. Minsan ay tila nagsusumayaw habang iniikot ang kalaban. Minsan ay tila gumagaya ng kilos ng katunggali upang tukuyin ang susunod nitong galaw. Sa bawat labang kanyang napagwawagian, lalong lumalakas ang bulungan sa sabungan. May anting-anting daw yan. Hindi, matalino talaga ang manok. Hayop sa diskarte. 3 laban, 4, 5, 6, lahat tagumpay. Walang gasgas si Lintik, samantalang ang bawat natalo niya ay tila nawalan ng gana kahit buhay pa. Pagdating ng ika-7 laban, dumating sa arena si Renato, dala ang itim na manok ni Don Faustino. Si Anino. Tahimik, hindi umuungol. Hindi tumitilahok. Ang mga mata ay tila itim na hukay ng gabi. Maraming sabongero ang napaatras ng bahagya, parang may kung anong malamig na hangin ang dumaan sa paligid. Ang unang kalaban ni Anino ay isang pulat-puting panabong mula sa Cavite. Magaling din, mabilis, agresibo. Ngunit wala pang kalahating minuto sa laban, bigla na lamang bumagsak ang manok sa lupa. Hindi man lang tinamaan ng tari. Walang sugat pero patay. Ano yon? Nangisay lang. Parang sinaniban. Lalong umingay ang sabungan
ngunit agad itong pinatahimik ng announcer. Si Don Faustino ay nakangiti lamang, tila kampante sa resulta. Sa ikawalong laban ni Lintik, ang kalaban ay isang tandang na galing pa sa Cebu. Isang matandang panabong na may 12 panalo na. Sabi ng iba, di umano'y may mutya rin ito. Ngunit gaya ng dati, si Lintik ay tila ginabayan ng hangin. Sa bawat lusob ng kalaban, siya'y umiwas. Sa bawat sablay ng atake, siya'y kumokonekta. At sa isang huling suntok ng tari, tinamaan sa balikat ang kalaban. Hindi ito ikinamatay ng tandang, ngunit agad itinaas ang bandila sa panig ni Carlo. Lintik, pasok na sa Final 8. Ang sumunod na pasok, anino? Ang sagupaan ng dalawang kakaibang manok ay tiyak na magaganap. Sa likod ng sabungan, habang nagpapahinga si Lintik, tinabihan siya ni Carlo. Kinuha niya ang panyo ng kanyang ama, pinunas sa pakpak ng manok. Hindi ko alam kung anong meron sa kalaban mo, Lintik. Pero alam kong may masama. Baka may itim na mahika. Pero kahit ano pa yan, hindi natin lalabanan ng dasal lang. Labanan natin ng tapang at ng diskarte. Tahimik si Lintik. Pero sa dulo ng kanyang tuka, parang ngumiti. Sa langit, dumaan ng isang ulap na parang mukha ng isang matandang lalaki. Larawan ng ama ni Carlo. At ang huni ng ibon sa itaas, tila orasyon ng lumang panahon. Ang araw ng final round ng Grand Derby sa San Marcelo ay parang pista ng mga Diyos. Nagkakaguluhan ang mga tao, may mga banda ng musiko, paldo-paldong pera ang nagsisilabasan. Ang buong sabungan ay puno ng sigawan, tawanan, sigarilyo at taya. Pero sa ilalim ng selebrasyon, may bumubulwak na kaba. Lalo na't kasali sa huling 8 manok ang dalawa sa pinakapinag-uusapang sabungero sa kasaysayan ng bayan. Si Carlo at ang gintong manok na si Lintik laban sa Don Faustino at ang malamig at misteryosong anino. Narito ang 8 finalista. Lintik, gintong manok mula sa bundok, matalino't madiskarte. Anino, itim na panabong na hindi tumitilaok, tahimik pero nakamamatay. Bulalakaw. Mapulang manok ng sabungerong politiko mula Batangas. Tagiktik, mabilis na manok mula Zambales, kilala sa sabay-sabay na tuka. Putik, maputlang manok na galing sa Mindoro, may swerte raw sa ulan. Daluyong manok ng isang kilalang retiradong general, galit sa tunog ng pito. Ulap, maputing manok mula sa isang albularyong sabungero, may agimat daw sa dibdib. Kamao, pinakamalaking manok sa final, mula sa isang kilalang sabungan sa Pampanga. Nagbunutan kung sino ang magtatagpo sa una't sumunod na laban. Sa unang round ng final, tanging 4 lang ang makakalusot. Isa lang ang magwawagi sa dulo. Sa unang laban, nagharap ang dambuhalang kamao laban sa mabilis na Tagiktik. Sa unang tingin, walang laban si Tagiktik. Liit niya'y kalahati lang ng kalaban. Pero sa sobrang bilis, napapaikot niya ang higanteng tandang. Ngunit hindi tumatagal ang swerte. Sa isang maling hakbang ni Tagiktik, isang malakas na tadyak ang tinanggap nito. Panalo si Kamao. Ang laban ng 2 manok na tila may mahika. Si Putik na swerte sa ulan at si Ulap na may agimat. Hindi malaman ng mga manonood kung manok ang pinapanood nila o mga anino ng engkanto. Pero sa gitna ng bugso ng ulan, oo, umulan sa gitna ng laban, bigla na lang tumigil si Ulap, tumingala, at tila kinilabutan. Si Putik bigla na lang lumundag. Panalo si Putik! May ilan sa crowd ang nagsisigaw, may kulam yan, habang ang iba'y tahimik na lang. Nanginginig ang sabungan sa tensyon. Ang matinding bulalakaw, kilala sa bilis at bangis, ay binabangga ngayon ang pinakanakakatakot na manok, si Anino. Hindi pa nagsisimula ang laban, nanginginig na ang mga tao. Si Anino ay tahimik lang, nakatingin sa kalaban. Si Bulalakaw,
Kung sino pa ang dati agresibo, ngayoy parang gustong tumakas. At nang magsimula ang laban, hindi tumagal ng kalahating minuto, si Bulalakaw ay nanigas, natumba. Walang tama ng tari, walang sugat. Tumayo si Don Faustino, tinignan ng manonood at ngumiti. Parang may mensaheng, wala kayong laban. Panalo si Anino. Ito ang pinaka-inaabangang laban ng mga taga San Marcelo. Si Carlo laban sa retiradong general, si Mang Sol. Si Daluyong ay matapang at walang inuurungan at ang pito ng referee ay tila paunang alarma ng giyera. Pero si Lintik ay kalmado, tahimik, nakatingin kay Carlo habang kinukumpuni ang tari. Lintik, bulong ni Carlo. Ito na ang simula ng mas malaki pa. Nagsimula ang laban. Si Daluyong ang unang umatake. 3 sunod-sunod na tuka. Isang malakas na palad ang tila pinakawala. Ngunit si Lintik ay parang tubig. Umiwas, gumapang, lumundag. At sa isang iglap, isang tama sa leeg. Bagsak si Daluyong. Ang referee ay nagtaas ng bandila. Panalo si Lintik. Tumayo si Carlo. Huminga ng malalim, tumingala sa langit. Sa palad niya naroon pa rin ang pulang panyo ng kanyang ama. Ang natitirang manok ay Lintik, Anino, Putik, Kamao. Magkakaharap na sila sa susunod na laban. Tatanggalin ang dalawa at ang natitira ay magtatagpo sa Ultimate Championship. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit sa kanya ang isang matandang albularyo. Carlo, may nadarama akong masama sa aninong yan. Hindi yan basta hayop. Hindi yan basta may mutya. May laman yan ng nilalang sa ilalim ng lupa. Mag-ingat ka. Hindi nakapagsalita si Carlo. Ngunit sa dibdib niya, bumilis ang tibok ng puso. At si Lintik, nakatingin sa direksyon ni Anino. Parang alam niya na hindi ito magiging isang simpleng sabong. Sa buong kasaysayan ng sabungan sa San Marcelo, walang pinaghanda ang laban tulad ng Grand Derby Final ngayong taon. Mula sa liblib na baryo hanggang sa mga lungsod sa kalapit lalawigan, ang usapan ay iisa. Lintik versus Anino. Sino ang tunay na hari ng sabungan? Subalit ang laban na ito ay hindi lang basta sabong. Sa ilalim ng kinang ng ilaw, ng sigawan ng sugalan, at ng tunog ng pluma't pitik ng mga tari, may unti-unting nagigising na mas malalim na puwersa. Isang kasaysayan ng kasakiman, swerte at sumpa. Ang unang semifinal ay si Lintik laban kay Putik, ang manok na sinasabing nagiging mas malakas tuwing umuulan. Umambon sa mismong araw ng laban. Putik na ang panalo, bulong ng mga veterano. Kapag basa ang lupa, lumalakas yan. Pero si Carlo ay kalmado. Hinimas si Lintik, saka bumulong. Hindi ito ulan ang babasa sa iyo, bughaw na dugo ng mga duwag. Nagsimula ang laban. Si Putik, tila ginanahan. Mabilis ang unang atake. Mabilis, tuloy-tuloy, halos walang pahinga. Pero si Lintik, gaya ng dati, nag-obserba. Umiwas, umiikot, at humahanap ng butas. Pagkaraan ng ilang segundo ng walang tama, biglang huminto si Putik at si Lintik ay lumundag. Isang malinis na tago sa tagiliran gamit ang kanyang tari. Putik ang bumagsak. Sigawan ng mga tao. Tumayo si Carlo at marahang tumango. Sa kabila ng ulan, malinaw ang mensahe. Lintik ang tunay na panganay ng sabungan. Ito ang mas pinakatensyonado. Si Kamao, dambuhalang panabong, ay pinaniniwala ang hindi pa kailanman natatalo. At si Anino, ang itim na manok na tila walang kaluluwa. Nang ilagay sa gitna ang dalawang manok, agad napansin ng lahat ang kakaibang reaksyon ni Kamao. Ang dating palaban at nagwawala ay nanginig. Napatras, tumingin sa kanyang amo, saka tumuka sa sariling paa. Hindi ito normal, sigaw ng veteranong sabongero. Ngunit huli na. Sa isang kisap mata, si Anino ay lumundag.
Walang tari na tila kutsilyong itinanim sa likod ng kalaban. Hindi nagwawala si Kamao, bagkus tumigil ito saka bumagsak. Sigaw ang lahat, ang ilan ay tumayo at nagtatakbo palabas. May kulam yan. Pero si Don Faustino, tahimik lang na nakaupo. Sa bulsa niya ay may itim na batong bilog, tila mutyang nangingitim sa usok. Panalo si Anino. Sa madilim na bahagi ng sabungan, nilapitan si Carlo ng isang matandang babae, nakasuot ng itim, may suot na basag na salamin sa isang mata. Bata, hindi ka na dapat lumaban. Ang kalaban mong manok ay hindi na hayop, isa na siyang sisidlan. Sisidlan? Tanong ni Carlo. Oo, sisidlan ng isang espiritong isinumpa na dati tao. Dating sabungerong pinatay dahil sa pandaraya at ngayon, ginamit ni Faustino ang mutya para ibalik siya bilang halimaw. Tumahimik si Carlo. Ang puso niya ay tila nilalamig. Pero nang ibaba niya ang mata, nakita niyang nakatingin sa kanya si Lintik. Hindi siya takot, bagkus handang lumaban. Hindi ako tumaya para sa pera, bulong ni Carlo. Lalaban kami para sa hustisya at para sa lahat ng inaapakan ng katulad ng Don. Ang sabungan ay napuno ng sigawan. Wala nang makaupo. May ilang nagdarasal, may iba'y nag-aalay ng perang papel sa gilid, may ilang nagtatago ng anting-anting sa bulsa. Lintik at Anino, magkalaban sa gitna ng entablado ng liwanag at kadiliman. Bago magsimula ang laban, inilabas ni Don Faustino ang mutya mula sa kanyang bulsa at itinaas ito. Ang buong paligid ay tila kinain ng Anino. Ang liwanag ay naging madilaw at si Anino ay nagsimulang umusok ang katawan. Labanan mo ang kaluluwa ng mga pinatay ng kasakiman, sigaw ni Carlo. Para sa ama ko, para sa mga magsasakang ginutom ng mga tulad niya. Tumilaok si Lintik. Sa unang pagkakataon, tila may sigaw na hindi hayop kundi tao. Nagsimula ang laban. Si Anino ay umatake agad, tila multong lumilipad, tila hindi man lang tinatablan ng hangin o balanse. Pero si Lintik, ang matalinong manok mula bundok, ay naglaro ng utak. Tila binasa niya ang galaw, gumapang sa kaliwa, kumurap, lumundag pataas. Tinamaan siya sa pakpak pero hindi siya huminto. Sa halip, umikot siya sa likuran ni Anino at tinuka ang ulo. Isang malakas na tilamsik ng dugo. Napaatras si Anino, umusok, nanginig. At sa isang iglap, nilipad ni Lintik ang taas at ibinagsak ang kanyang tari sa mismong batok ni Anino. Tumigil ang sabungan. Walang ingay, walang galaw. Si Anino nawala sa anyo. Ang manok ay naging abo at mula roon tumilapon ang mutya, napunta sa paanan ni Carlo. Si Don Faustino ay tumakbo. Tinangka niyang sunggaban ang mutya, ngunit humarang si Lintik. Kahit sugatan, ay bumaba at tinuka ang kamay ng Don. Sigaw ang mga tao. Tama na! Wala nang halimaw! Isang albularyo ang lumapit at kinuha ang mutya. Ito'y dapat ibalik sa lupa. Hindi ito para sa tao. At si Carlo, tinanggap ang tropeo. Tumanggi sa salapi. Hindi ko kailangan ng ginto. Ang gusto ko lang, makabalik sa palayan. Buong, payapa at may dangal. Pagkatapos ng pinakatanyag na laban sa kasaysayan ng sabungan sa San Marcelo, tila bumalik sa normal ang takbo ng mundo. Ngunit sa puso ng mga nakasaksi, hindi kailanman makakalimutan ang tagpong iyon. Ang paglalaban ng matalino't gintong manok ni Carlo, si Lintik, laban sa nilalang na sinapian ng kasakiman at kadiliman. Umaga ng Lunes, tahimik ang kapaligiran ng baryo habang naglalakad si Carlo pauwi. Si Lintik ay mahinang nakasakay sa kanyang bisig, sugatan ngunit buhay. Pagdating niya sa bakuran ng kanyang lumang kubo, sinalubong siya ng kanyang inang Lourdes. May luha sa mga mata nito. Anak!
Akala ko hindi ka na babalik." Yumakap si Carlo sa ina, sabay sabing, "Tapos na, inay. Hindi tayo yuyuko kailanman sa mayayabang. Hindi natin kailangan ng mutya para mabuhay ng marangal." Ang balita tungkol sa tagumpay ni Carlo at ang pagbagsak ni Don Faustino ay kumalat. Hindi naglaon na hubaran ng kapangyarihan ng Don. Naipasara ang kanyang sabungan dahil sa mga nakalap na ebidensyang pandaraya at koneksyon sa mga mapanlinlang na ritual. Ang kanyang mga ari-arian ay sinamsam. Ang lupaing kinamkam sa mga magsasaka ay ibinalik sa mga tunay na may-ari. Si Carlo, sa halip na humingi ng kabayaran, ay tumulong sa pag-organisa ng kooperatibang pangmagsasaka kasama ang ilan sa mga dating alipin ng Don. Mas mahalaga ang pag-asa kaysa ginto. Wika niya sa isang pagpupulong. Mas makapangyarihan ang sipag at pagkakaisa kaysa alinmang mutya. Paglipas ng ilang buwan, patuloy pa ring gumagaling si Lintik. Pero ramdam ni Carlo na hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito nagwawala sa galak kapag nakaririnig ng sabong. Mas tahimik, mas malalim ang titig. Tila may alaala ng digmaang kanyang pinagdaanan. Isang dapit hapon, habang nakaupo si Carlo sa harap ng kubo at binubunutan ng balahibo si Lintik, bigla na lang itong tumilaok. Isang malalim, mahaba at matinis na tilaok na animoy huling pasasalamat. Pagkatapos noon, si Lintik ay pumikit at hindi na muling bumangon. Hindi umiiyak si Carlo. Sa halip, itinanim niya si Lintik sa gitna ng kanyang palayan, sa lugar kung saan unang tumuka ito ng lupa bilang sisiw. Tinabunan niya ito ng lupa, saka nagtanim ng punong saging sa ibabaw. "Hindi mo lang ako pinayaman, Lintik," bulong ni Carlo. "Pinatunayan mong kahit ang isang hayop, kapag may puso't talino, ay kayang talunin ang mga Diyos-Diyosan." Makalipas ang ilang taon, si Carlo ay isa ng kilalang lider magsasaka sa buong rehiyon. Tinatawag siyang Lintik ng baryo, hindi dahil sa kanyang manok, kundi dahil sa kanyang tapang at talinong kumikidlat sa mga pagsubok. Hindi na siya sumasabong. Hindi na rin siya tumatanggap ng alok mula sa malalaking sabungan na gustong magpasikat sa kanya. Ngunit isang araw, may batang lalaki mula sa baryo ang lumapit sa kanya. May dalang isang sisiw na may balahibong tila kumikislap sa araw. "Carlo, titingnan mo po sana itong sisiw ko. Parang may kakaiba eh." Napangiti si Carlo. Lumuhod at hinimas ang sisiw. At sa mata ng batang lalaki, nakita niya ang sigla at diwang minsang nagliyab kay Lintik. "Alagaan mo yan. Pakainin mo ng sipag, tubigan mo ng dangal at painumin ng respeto. Baka balang araw, siya naman ang magiging alamat." Sa bawat sabungan sa rehiyon, kwento na lang si Lintik. Isinalarawan sa mga mural, binabanggit sa mga kwento ng matatanda. Ngunit, sa baryong tinubuan ni Carlo, buhay pa rin ang alaala ni Lintik. Sa bawat palay na sumasayaw sa hangin, sa bawat batang nangangarap, at sa bawat magsasakang bumabangon mula sa hirap. At sa ilalim ng punong saging sa gitna ng palayan, may isang maliit na batong may nakaukit na letra. Dito nakalibing si Lintik, manok na hindi lang mandirigma, kundi guro ng dangal. Wakas.